Tanong-tanong lang po. Ruru, kung isipin mo boss, parang may matinding galit sa taga Davao. Bakit naman hindi magagalit sa taga Davao? Taga Davao yung mga Duterte. Galit sila sa mga taga Duterte. Di ba bad shot na nga? Bad shot na sa akin yan. Boss Bats, dapat ilipat ang zoo sa Kongreso para kasama ang mga buhaya. Correct. Natural habitat. Dapat sa inyo ilipat eh. Ilipat yung mga buhaya sa Manila Zoo. Natural habitat pala gusto nyo. Makukulong na ba si Gu? Malamang. Pero humirit po si Gu sa, sa Supreme Court. Pinapawalang bisa po yung i-issuehan ng warrant. Kuya, bakit daming mainit ulo sa'yo? Napapaaway ako palagi. Yan ba ay mainit ang ulo sa akin dahil baka pumupunta ka sa mga Marcos. Hindi naman. Sa mga Duterte. Maraming mainit ang ulo sa akin sa Duterte. Hindi. Ganun talaga pag mga soloista. hindi nila ako kayang kontrolin. Wala naman akong pakialam diyan sa mga kahit ba magalit kayo sa akin, pakialam ko sa inyong lahat. Okay, para tuloy-tuloy po sila magalit, ganito lang po ang atin sasabihin. Lahat lang po ng kandidato ni Duterte ang iboboto natin. Kahit ano po ang sabihin ng kahit sino. Yan yung pinagpipilitan nila na ako ay loyalista. Wala tayong magagawa diyan sa mga yan. Gusto kasi nila sila. Si Risa ay Gordon II. Boss Buds, tama ka, hindi natin dapat iboto ang dadali ng admin, baka maging defender ni PBBM ang mga hudas ng bayan. Boss Buds, nakita ko lang sa thumbnail ni Maharlika na si Dilima daw balik SOJ. Malabo. Hindi naman siguro tatanggalin si Remulla. Ba't magre-resign na ba si Remulla? Di ka napunta sa tanso. Well, hindi mo sila kinakailangan paliwanagan eh. Kahit na anong paliwanag mo sa kanila, kung yun lang ang nakikita nila na ikasisira ko, wala naman akong problema. Saan nyo ba saan ba nila ako sinisiraan? Sa mga Duterte supporters? Magkikita-kita rin naman sa finals eh. Ako, tinitiyak ko, ngayon pala nagdedeklara ako. Sa 2028, Duterte lang susuportahan ko. O di magdeklara na rin kagad sila ngayon. Kung sino man yung mga sinasabi mong naninira sa akin. Wala akong pakialam. Kung maniwala kayo sa kanila o hindi, kung maniwala kayo sa kanila, di ano magagawa ko? Di mag-aalisan kayo dito. Sanay na po ako, alis. Tsaga-tsaga lang talagang pagbablog. Ganun talaga. Ano magagawa natin? Magagaling sila magkumbinsi. Isa lang naman po yung hamon ko dyan sa mga nagsabi ako ay bumaliktad sa Duterte. Siyempre, kung bumaliktad ka, binanatan mo. Katulad si Ninyo, di ba? Bumabanat. Hanap lang kayo ng isang, paghanapin mo lang sila ng isang video na binabanatan ko mga Duterte. Di ba? Ganun lang yun. Yan. Boss Buds, nakita ko lang, bakit hindi magpanukala ng batas na pwedeng ma-re-elect ang presidente ng isa pang term? Kasi nga, Dino DMMC, etong ating konstitusyon, core constitution to, etong constitution to ay dulot to ng lahat ng mga ginawa ni Marcos noon. Tinututulan nitong constitution na to, di ba? Kaya
tingin nila yung love of power ng Marcos. Kaya limitado lang, isang term lang. Yun po yun eh. Hindi na po eh. Kasi yun nga ang inayaw kay Marcos Sr. eh. Ayaw nang bumaba sa pwesto. Di nila nakikita yung nasa Cavite, Parañaque, Las Piñas, Makati, Mandaluyong, dami dyan. Yun na nga eh. Di ba? Yun ang pinagtataka natin eh. Bakit yung dalawang pogo lang sa Makati? Baka kasi, baka bawal. Baka hindi sila pwedeng pumorma-porma doon. Sinabihan ko nga kuya, ginagaya niya muna, galingan niya muna mag-vlog kasi wala siya sa brain mo. Kaya nagtataka ko kung bakit nagagalit sa akin. Alam mo yung mga bugok, may insulto yan pag pinamukha mo sa kanila na bugok sila, may insulto yan. Pero kami, pag mga matatalino, sabihan mo ng bugok, puta, tatawanan ka lang ng mga matatalino. Sabihan mo bobo yung mga matatalino. Pagtatawanan. Pero yung mga bugok, sabihan mo ng bugok, bobo. Ang sakit nun. Yan ang sabi nun ni PRRD, Core Constitution ng 1987 Constitution ng PH. Correct. Tanso nga daw ako. Lintik, di ko nga binoto si BBM, napakbugok ng utak nun, dinamay ka pa. Sir, you're doing good. You are in the right side. Pray God is in your side. Ay, alam niyo yung mga yan. Mahirap po kasi yung, hindi ko po kinakantsawan, no? Kaya lang, dapat nasa political vlogging na tayo, eh. Di ba? Ito, mapakinggan nyo man o hindi. Nasa political vlogging na tayo, eh. Kung kayo po ay salat sa kaalaman sa politika, pwede naman po, nauna kayong sumikat kaysa armasan nyo na yung sarili nyo. Narito na kayo eh. Wala namang pumilit sa inyo. Di ba? Kaysa naghimuto kayo. Hindi po pwede kasi na nasa larangan tayo ng politika tapos yung mga basic concept ng politics hindi nyo maunawaan. Basic po yan eh. Di ba? Yung alliances ay basic po yan ng kaya hanggang ngayon hindi nila maunawaan yun, yung unity team na naganap eh. Huwag nyo pong, kung kayo po ay nabudol, parang biktima po tayo. Wala pong victim blaming. Hindi po pwedeng yung biktima pa ang sisisihin natin. Palulusutin nyo ng biktima? Ng biktima na nga eh. Huwag ganun. Nakakatawa yung sagot ni Abalos da Junior ng mga private entities. Nagmula yung 10 million piso na pabuya para mahuli si Pastor Quebuloy. Napaka-kuripot mo, Ben Hur. Kasi pag public po yan, kinakailangan matindi yung paliwanag mo. Bakit ang taas? Di ba? Sino malino, boss? Bad? Noynoy o BBM? In fairness, mas matalino naman si BBM kaysa kay Noynoy. Si Noynoy talagang walang ideya sa pamumuno eh. May never forget pa sila, magtotropa pala Marcos. Ayan pala, no? Ipinagpapalagay nitong mga to na nag-iiyakan tayo yung kay Lisa tapos sa magkapatid na Bimbi. Hindi ko talaga makuha, no? Gumagawa sila na issue tapos nagiging totoo na sa utak nila na nag-iiyakan tayo kasi magkasama yung Marcos at Aquino. Hindi na po kami nasya-shock. Mas shocking pa nga yung kasama nyo sila. Mas shocking pa nga yung kasama nyo yung Makabayan Black. Yun ang shocking talaga. Kasi political family yung
Yang Aquino, political family din kayo eh. Wala namang pong problema. Pare-pareho lang naman talaga kayo. Pero ang mas shocking sa amin, yung naging katropa nyo yung Makabayan Black. Kasi hardcore talaga na ano yun, anti-establishment, anti-government talaga yun. Lahat ng nakaupo, kinontra nun. Kayo lang ang hindi. Niniwala po na yung Makabayan Black. For survival kasi sila eh. Ito lang gobyerno ni Marcos ang hindi nila binakbakan eh. Lahat ng gobyerno, yun, mas ano pa yun sa akin. Mas shocking yun. Kaysa yung nagbati-bati yung mga Marcos. Pare-pareho lang naman talaga yun. Ano ba pagkakaiba na yung mga yun? Wala namang pagkakaiba yan.